Meron pong mga nagulat at hindi nasiyahan sa desisyon ng Korte Suprema na unconstitutional ang pork barrel. At ngayong may sobrang pondo, pag-uusapan daw ng Kongreso kung pwede itong magamit para makatulong sa pagbangon ng mga kababayan natin nasa lanta ng kalamidad. Balita hatid ni Jam Sisante. Laking gulat daw ni Solicitor General Francis Hardileza nang ideklara ng Korte Suprema na unconstitutional ang PDAF o Priority Development Assistance Fund o mas kilalang pork barrel. We thought we defended it well, but once the Supreme Court has spoken, the Supreme Court has spoken. We thought we should have won, but again, that's the position of the executive. We respect the court's ruling. Ang mga senador, tanggap na raw ang desisyon. Hindi na raw nila ito ay aapila kahit may ilang kongresistang hindi masaya sa desisyon ng korte. You can only appeal that to heaven. From the very start, if you recall, the position of the Senate is we will submit to the discretion of the Supreme Court. In fact, we did not file any pleading. Para kay Senador Miriam Santiago, ang desisyon ng Korte Suprema laban sa PDAF ay patunay na may Diyos. Kahit nagkasakit daw siya dahil sa pagtuligsa ng maling paggamit ng pondo ng Senado, worth it naman daw dahil pinatotohanan na desisyon ng Korte Suprema ang kanyang posisyon sa PDAF. Sabi ni Senate Minority Leader Juan Ponce Enrile, tama naman ang sinabi ng Korte na wala dapat papel ang mambabatas sa pagpapatupad ng mga proyekto. The projects were not my projects, so I did not have any custody of the funds. Unconstitutional na eh. Yeah, that's the interpretation of the Supreme Court. Sabi ni Drilon, moot and academic o wala namang gaanong epekto sa Senado ang desisyon ng Korte Suprema. Tinigil na raw nila ang paggamit ng PDAF bago pa man ito ideklarang labag sa saligang batas. Sa kasalukuyang tinatalakay na 2014 budget, tinanggal na rin daw ng Senado ang PDAF. Pero sa bersyon ng Kamara, meron pa ring perang inilaan sa DPWH para sa mga proyektong pwedeng imungkahi ng mga mambabatas. Kaya sabi ng minorya sa Kamara, kailangan tignan muli ang 2014 budget para siguruhing walang nakasingit doon na posibleng makalabag sa desisyon ng Korte Suprema. The House will accept this decision. The House can live with this decision. This decision, in our view, and we will not appeal it. We accept it. No? Dahil sa desisyon ng Korte Suprema, may natitira ngayong mahigit 14 billion pesos na pondo ng PDAF para sa taong ito na hindi pa nagagamit. Pag-aaralan daw ng Department of Budget and Management kung posibleng gamitin ang pondong ito sa ibang paraan. What we may need to do if we want to use that money, and it's a substantial amount of money, is to submit a supplemental budget and request Congress to allow us to use it. Kung tatanungin ng mga pinuno ng dalawang kapulungan ng Kongreso, dapat daw gamitin ang natirang pondo para sa mga lugar na nasa lanta ng kalamidad. Sabi ni Drilon, pag-uusapan nila ni Belmonte ang pagpasa ng supplemental budget para magamit ng gobyerno ang mahigit 14 billion pesos para sa mga biktima ng kalamidad. Jam Sisante, GMA News.